Ito, uunahan ko na kayo kung anong pinagagawa ng mga Duterte. Nag-open na ng account sa abroad kasi alam nila mabibisto sila pag pina-open ang mga account nila. Napansin nyo, madalas sila sa abroad. Kahit pa-open pa po nila yan. No? At kahit mag-open sila ng napakaraming bank account, mamaya ay makikita at makikita, mabibisto at mabibisto pa din ho yun. Ngayon, no, mga bossing, dito, sa susunod nating topic, dito ko po nakita na napakadalubhasa ng ating vice-presidente, mga bossing. Bakit to? Aba, kung ikaw ba naman no, magsasalita ng mga ganito, kung ikaw ba naman, may masasabi kang mga ganito, ano isipin ng mga DDS? Matalino ang aming vice-presidente. No, magaling ang aming vice-presidente. Hindi nyo malilinlang ang aming vice-presidente. Kung ikaw ay magbibigay ng mga ganitong pahayag, ayoko nang magbigay ng libreng advice sa sa administrasyon. Ano iisipin mo diyan? Naku, yan sasabihin nun ng mga DDS, ayan napagsabihan na kayo ng vice-presidente. Wala na kayong makukuhang advice sa kanya. Wala nang talino na manggagaling para i-suggest ang vice-presidente sa Malacanang. May nakinig na po ba tayo na magandang nagawa ng vice-presidente? Kung babalikan po natin, mga Department of Education, diyan sa Office of the Vice President, parang tree planting pa lang ho ang naririnig ko. May photo ops pa. Di ba? Parang yun yung paulit-ulit mga kababayan sa DepEd. Doon na lang sa mga maliit na mga detalye. Yung mga tinapay na lang, inamag pa. Dimoy P, sabi, wala pa. No? Kaso, ayan, nagbanta na ang vice-presidente. Sorry na lang daw. Pangulong Bongbong Marcos, sorry na lang daw kayo sa vice-presidente. Wala na kayong makukuhang advice, no? Wala nang libreng advice galing kay vice-presidente. Sabi ni Donald Cruz, teka, meron po bang talino ang vice-presidente? Parang wala naman. Yun nga ang iniisip ko kung ano yung gusto o planong sabihin ng vice-presidente sa atin. Kung ano yung advice o yung magandang advice na iniisip niya na maibibigay sa sa pangulo at sa administrasyon. Wala pa din mga kababayan. Unless kung yung mga pagsagot, pagharap sa mga press conference, hindi din Doon pa nga lang mga kababayan, sablay na Di ba? Ako nga, ang iniisip ko dyan, kaya sila kumuha ng spokesperson nila para sa vice-presidente para mabawasan yung mga salitang hindi ka nais-nais, yung mga salitang, yung alam mo yon hindi na dapat iparinig sa mamamayang Pilipino. Pero ito, may mga ganito pa din pala ang vice-presidente. Para maiwasan yung puputulin ko, gusto kong putulin ang ulo ni Bongbong Marcos, etc. Gusto kong hukayin. Huhukayin ko yung, ano tawag ito? Huhukayin ko. They don't see you. You finish your breakfast na? Huh? And that? What you had? Huh? Waffle again? Pancake again? Huh? What? 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 Okay. You eat fruits? Okay. Yun mga kababayan. Nasa na ba tayo? May commercial kasi. Pasensya na. No? Yung mga press conference ng vice-presidente, yung mga ganun. Yan. Gerald Evans. Yung mga jailbreak. Tara na. I-jailbreak na natin sa ICC. Lalabas na si dating Pangulo Duterte. Maiisip mo pa mga kababayan, ano ba to? Susugurin nila at itatakas ang dating Pangulong Duterte, yung pa-jailbreak, yung mga ganun, Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Ayan. Biruin mo,
ang gobyerno pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung nagmukhang circus para sa kanila, ha? Mga bossing, siniisa-isa, sinisiyasat, inaalam, iniimbestigahan lahat ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, yung mga flood control, no? Yung mga ano ba? Later we play. Yung mga flood control, iniisa-isa po, personal na pinupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila, ano yung ginagawa ho nila? Araw-araw ho data sa ginawa ng Diyos, biyahe, ayan, ICC. Ang tanong ng taong bayan ngayon sa kanila, nagtatrabaho pa ba itong mga to? O puro na lang ICC? Biruin mo, ilang opisyal ng gobyerno ang nandiyan, no? Si Pulok, na may 51 billion, na hanggang ngayon, baha pa din sa Davao. Vice Presidente, nandiyan din. Ano pang trabaho yung mga nagagawa nitong mga to? Yung mayor ng Davao, nandiyan din. Ay, hindi, sorry. Ano pala, 10 taon pala mananatili diyan sa loob, no? Makakailang termino kaya ang dating Pangulo? No, makakailang termino kaya ang mayor ng Davao City nang nasa loob siya ng kulungan? Nandyan din. Idagdag mo pa yung acting vice mayor. Nandyan din. Ano pa ang naiaambag nyo sa mamamayang Pilipino? Sabi ni Sir Archie Beroya, matalino naman si Inday Sara. Kung ano ang nakikita natin sa DDS, yun ang talino niya, no? Ang nakikita po natin sa mga DDS, parang parang mga utu-utu lang po eh. Parang mga utu-utu lang ho, mga kababayan. 'Di ba? Yun po ba ang sinasabi niyo, Sir Archie Beroya? Natalino? Tuloy ko. Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarswela. Corruption, tapos flood control lang. Naku Sara, yung mga senador, nakaalyado mo, yung mga senador na nagtatanggol sa iyo o yung talagang pilit na dinidelay yung impeachment mo, nako, yun yung nasasabit sa mga flood control, ha? Lalo na yung mga insertion, tapos yung isang senador nyo pa, na si Villanueva, yung bayan niya ang notorious sa flood control, ghost flood control. 'Di ba? Sabi ni Romel Henson, Mark, bakit hinahayaan yan ng gobyerno ni President? Just a question. Siguro sabi nila, naku, hayaan mo na, parang may mga sakit sa utak yung mga yon. Kung papansinin natin na papansinin, mauubos yung oras natin kakapansin sa kanila. Halika, tuloy-tuloy na lang natin yung trabaho natin. 'Di ba? Madaming mamamayang Pilipino ang nagsusumbong doon sa isumbong sa presidente. Ganun ho yun. Kapag kayong mga walang kakwenta-kwenta, bagay na lang po, huwag nang papansinin. Carlo Berzola, yung 16 million, magkano kaya pamasahe papunta sa Netherlands lang? At sinong sasagot? Siyempre, Duterte, marami talagang pera. Biro mo pamasahe papunta at pauwi. Billion, sabi ni Carlo Berzola. Sabi ni Tato, Pulong, di pa ubos yung 51 billion? May nagtatanong, Pulong, hindi pa daw. No? Ang hirap po nun, mga kababayan. Buksan daw ni Sara, BPI account niya, ubos niyan. Kalalakwat, malabo ata yun. Kung talagang yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, ay totoo. Kasi hanggang ngayon po, na hindi pa nabubuksan, para sa atin ay questionable pa din at hindi pa ganap na totoo para sa atin kasi nga hindi pa natin nakikita, mga kababayan. Pero dahil po doon sa mga hindi nila pagtugon, yung mga ayaw nilang pabuksan, diyan po naiisip ng mamamayang Pilipino, nako, may itinatago itong mga ito. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ngayon naman mga bossing,